Tanging ang West Valley Fault ang napatunayang aktibong fault line sa Metro Manila. Pero sa pagsusuri ng isang geologist, may nakita raw siyang bahagi ng lupa na posibleng panibagong fault line. Paglilinaw naman ng PHIVOLCS, wala pa raw ebidensyang makapagpapatunay nito. May report si JP Soriano. Halos 3 taon ang pinag-aaralan ni Dr. Kelvin Rodolfo ang land subsidence sa Metro Manila o yung paglubog at pagtaas ng lupa. At sa panahong ito, meron siyang napansing kakaiba sa posisyon ng lupa sa pagitan ng Navotas, Maynila at Taguig. Yung isang panig, mas mabilis ang pag-akyat niya. Ibig sabihin nun, may differential movement. Kung meron kang biyak at may differential movement, more than likely faults. Yeah. It's an initial finding. And on my illustration, I put a big question mark. Ang lupa sa isang panig daw ng pinagdududahang fault ay tumataas habang ang lupa sa kabilang panig ay bumababa naman. Idiniin ni Dr. Rodolfo na duda pa lang ang kanya at hindi pa tiyak kung ito nga ay isang panibagong fault. Pero sabi niya, mainam daw na alamin kung ano nga ba itong nadiscover nilang abnormalities sa posisyon ng lupa. Dahil lang sa may fault, hindi ibig sabihin na yun yung lugar na yan ang I'll tell you, if there's a major earthquake, even 50 kilometers from Manila, there will be real problems here. Unang nakilala si Dr. Rodolfo sa kanyang pag-aaral sa Mount Pinatubo at sa ibinugan nitong Lahar. Isa siya ngayong Professor Emeritus ng University of Illinois at kasalukuyang consultant ng Project NOAA ng DOST, ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Sinabing alam daw nila ang tinutukoy ni Rodolfo. Pero idiniin ni PHIVOLCS Director Renato Soridum na sa ngayon, ang West Valley Fault lang ang napapatunayang nag-iisang aktibong fault sa Metro Manila. We have looked at some of the data that we have where we actually have monitoring data underground, and we have not concluded anything yet whether it's a fault or it's a fault, more so if it's active. Gayunpaman, patuloy daw ang kanilang pag-aaral. But we have ground deformation data through GPS that we have compared what seems to be uplifting and not, and what is seems to be uplifting faster than the rest. We didn't find any statistical significance yet. Dagdag niya, wala raw dapat ikabahala, pero dapat daw ay laging maging handa ang lahat sa lindol, lalo pat hindi natin alam kung kailan ito mangyayari. JP Soriano, GMA News.